Karina's POV. Halos lahat ng mga babae ay napatili na naghubad si Bryle ng damit dahil sa pawis kakasibak ng kahoy. Hala, meron siyang abs! Sabi ng isang teenager na hula ko ay nasa 15 pa lang ang edad. Oo nga, bakit pala nandito to sa bahay ng mga Lopez? Nagtatakang tanong ng katabi nito. Nasa likuran kasi nila ako. Sa pagkakarinig ko ay dahil nobya daw niya yung anak. Aba, mas maganda pa nga ako sa kanya eh. Ang pangit naman yun. Pagsasaad ng babaeng yun. Aba, pangit ba talaga yung anak ng mga Lopez? Nakita niyo na ba? Napalingon naman sa akin yung dalawa. Hindi pa, pero I'm sure pinikot lang niya yung gwapong lalaking ito. Sabi kasi ng nanay ko, pangit daw siya, di katulad mo po ate, maganda. Sabi nito. Oo nga ate, ang puti niyo po, tapos ang ganda niyo pa. From head to toe, perfect. Ako nga po pala si Inday Monay. Pagpapakilala niya. Tsk, katawa naman ang pangalan niya. Ako naman si Neneng Bebing. Pagpapakilala ng isa pa. Ikaw ate, ano pong pangalan mo? Sabay nilang tanong, inayos ko ang sarili ko. I'm Karina. Sabi ko, wow, ang sosyale naman na pangalan niyo. Anak mayaman siguro kayo kaya't ganyan ang itsura mo. Pagkamangha nilang dalawa. Karina ano po? Ano po yung apelyido ninyo? Binigyan ko sila ng isang matamis na ngiti bago sumagot. Lopez. Sabi ko. Nanlaki naman ang mga mata nila at nagtulakang umalis. Nanguhusga na nga lang mali pa. Ang ganda ko kaya. Tiningnan ko si Bryle. Nakatingin siya sa akin at binigyan ako ng kindat. Kindatan niya mukha niya, kainis siya. Ibalandra pa naman ang katawan niya. Alam nang may mga manonood. Isa pa tong nanay ko. Parang nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Uy, kanta yun ha? Nakita yata ni tatay na halos lahat ay nakatingin kay Bryle. Lalo na sa katawan niya at hinubad din ni tatay ang suot nitong pang-itaas. Aba Elito, wag mong ipakita yung patpatin mong katawan. Wala kaming interes dyan. Sigaw ni nanay na ikinatawa naman namin. Huwag kayong mabahala, ganyan sila maglambingan. Aba, kung wala tong katawan kong to, di ka hahabol-habol sa akin ng kabataan natin. Pagmamayabang ni tatay. Hoy, ikaw ang nang habol sira. Natatawang sambit ni nanay kay tatay. Natawa na naman pero silang dalawa lang ni tatay, mga baliw. Pumasok na ako sa loob ng bahay at hinalungkat ang cabinet ko at naghanap ng malalaking t-shirt na kasya kay Bryle. Agad din akong pumunta sa likod ng bahay at lumapit sa kanya. Oh, suotin mo. Masungit na sabi ko. Tinignan niya lang ang hawak ko. Whose shirt is that? Don't tell me it's your ex shirt. There's no way on earth I'll use that. Parang naiinis na sabi nito. Inirapan ko na nga lang. Akin to, madalas akong nakaganito noon kapag matutulog. Sabi ko, kaya tinanggap naman ito at inamoy ang damit. Smells like you, sweetie. Tapos binigyan ako ng isang masuyong ngiti. Kinagat ko na lang ang bibig ko para di mahalatang nagpipigil ngiti lang ako. Bumalik na ako sa dating pwesto ko nang kurutina naman ako ng nanay ko. Pero hindi na sa singit, kundi sa tagiliran. Aray nay! Parang makukuha yata yung balat ko eh. Daing ko. Ba't mo pinasuot ulit ng damit? Ang ganda-ganda ng tanawin eh. Sinira mo. Reklamo ni nanay. Bahala kayo, akin yun eh. Sabi ko at di na siya pinapansin. Kinukulit pa akong ipahubad ko daw ulit. Natapos na sila kakasibak ng kahoy. Pumasok na kami sa bahay. Ano ang gusto mong ulam, Bryle? Tanong ni nanay. Anything. Simpleng sagot ni Bryle. Anong sinabi niya anak? Nagtatakang tanong ni nanay. Kahit ano daw ho. Tumangutango naman si nanay. Kaming dalawa na lang ni Bryle ang naiwan sa sala. Karina, Bryle. Sabay naming sabi. Ikaw na mauna. Sabi ko, tumango naman siya. Pasensya na sa ginawa kong gulo mahal. Nabigo lang ako sa trabaho at mga bagay-bagay at idagdag ang mga idadagdag ang mga larawan. Malungkot na sabi niya habang hinawakan ng kamay ko. Pictures? Anong pictures? Nagtatakang tanong ko. Inilabas niya yung cellphone niya at ipinakita sa akin ng ilang pictures na kuha sa isang cafe na tila may kasama akong lalaki. Eto? Ito yung dahilan kung bakit ka nagalit sa akin? Di mo malang ako kinumpronta about this. Pagalit na sabi ko. Di malang ako kinausap tapos magagalit lang sa akin dahil akala niya nangangaliwa ako? I was jealous, okay? I don't want to see you with any other man. Pero kilala mo ba siya? Sabi nito habang yuyuko-yuko. Hay, di ko kilalang lalaking yan. Pero alam kong ex-habilisyo siya ni Abby.
Sabi ko, hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ko. But why are you with him? Tanong niya na pinipigilan ng pag-burst out sa galit. Nakipag-meet ako kay Abby dyan. Nandyan din si Abby pero sa mga anggulo ng pagkuha, hindi siya nakita. Sabi ko, I felt him sigh in relief. Sorry for concluding that fast. You know how possessive I am when it comes to you. He said while staring at my eyes. Unti-unti niyang inilapit ang mga labi niya sa labi ko. Konting-konti na lang. Ano yan? Tanong ng taong biglang sumulpot sa likod ng sofa. Agad naman kaming napahiwalay. Ikaw, anong sinabi ko sa'yo? Magpakipot ka muna. Pahirapan mo muna yung tao. Sabi ni nanay habang pinipingot ang tenga ko. Para ano pa? Aray nay, galit ka lang kasi di mo nakita ng matagal abs niya. Ouch! Sabi ko. Binitiwan naman niya yung tenga ko tapos ibinaling ang tingin kay Bryle na natatawa. Pagpasensyahan mo na itong anak ko, may pagkamahina ang utak. Sabi ni nanay. May pinagmanahan kasi. Bulong ko, nilapitan naman ako ni nanay at takmang kukurutin na naman nang lumayo ako tumago sa likod ni Bryle. Pasalamat ka kay gwapo-gwapo na magiging asawa mo. Nako, kung ganyan lang kagwapo tatay mo noong kabataan ko. Nako! Sabi ni nanay habang pabalik sa kusina. Ang tanda-tanda mo na kumikerengking ka pa. Andito naman ako ah. Sabi ni tatay nakakapasok lang ng bahay. Your family sure is funny. Natatawang sabi ni Bryle. Fun? Fun? Anong fun dyan? May mga tililing sa ulo mga yan eh. Sabi ko. So, pinapatawad mo na ba ako? Tanong ni Bryle sa akin na out of a blue. Binigyan ko lang siya ng ngiti at tumango. Yes. Mahinang bulong nito habang itinaas pa ang kamay katulad ng nanalo ka sa loto. Can we go back to our house tomorrow? He asked again. Alam kong marami pa itong gagawin kaya tumango na lang ako. Handa na ang pagkain! Sigaw ni nanay mula sa kusina. Tumungo naman kami doon pero nag-excuse muna si Bryle at may tatawagan siya. Sinundan ko siya at narinig kong may inuuto siya kay Danny. Danny, hire a private investigator to find who sent me those photos I received, okay? Reschedule my meetings tomorrow. I'll be back with my Karen. Sabi nito kay Danny. I smiled. Ang sarap pakinggang sabihin niya ang may Karen ko. Napagdesisyonan niyang dito na lang magpalipas ng gabi dahil na rin sa pagpilit ng mga magulang ko. Pero pinagbawalan siyang matulog sa kwarto ko at ni wala kaming guest room dito kaya mapipilitan siyang matulog sa sofa. Sigurado kang okay ka lang matulog dyan? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Yes, I'm sure. Even though it's so uncomfortable. Sabi niya at binigyan ako ng ngiti. Sure? Tanong ko ulit. Tumango lang siya. Sure? Sure? Sure as in sure na sure? Tanong ko ulit. Tsk, come here. Sabi niya kaya lumapit naman ako. Bigla siyang humiga sa sofa at hinila ko. Kaya ngayon ay nasa ibabaw niya ako. Even if it's uncomfortable, if you're here with me, everything's fine. Sabi niya at niyakap ako at ipinikit ang kanyang mga mata. Tinignan ko lang siya na tila minimemorize ang bawat features ng mukha niya. Ang magagandang mata niya, ang matangos na ilong, at mapupulang labi na masarap halik-halikan. Sweetie, I'm gonna melt. Sabi niya at idinilat ang isang mata nito habang nakasmirk. Namula naman ako at isinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Ang sarap. Sinuklay-suklay niya ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Di ko na namalayan ay nakatulog na ako. Fast forward. Naramdaman ko na lang na may humahaplos-haplos sa pisngi ko. Tinapik ko lang ito. Kitang natutulog yung tao eh. Tapos may biglang pumulupot sa bewang ko kaya agad kong dinilat ang mga mata ko. Morning, sweetie. Bungad sa akin ni Bryle at binigyan ako ng isang ngiti. Morning. Sabi ko at agad kong inayos ang mukha ko. Baka may muta ako o yung laway. Gosh. Tatayo na sana ako nang hinigpatan ni Bryle ang pagkakayakap sa akin. Sandali lang, bitawan mo muna ako. Sabi ko habang tinakpan ang bibig ko. Why? 5 more minutes please? Sabi nito at ipinikit pa ang mga mata. Di pa ako nakatutbrush eh. Sabi ko habang kumakawala sa yakap niya. Stop it, pinapahirapan mo ko. Sabi nito, napatigil naman ako at tinititigan siya na nagtataka. Doon ko lang napansin na parang may isang matigas na bagay sa may hita ko. Napalunok na lang ako. Don't tell me. Papatayin mo ba ako? Parang naiiyak kong tanong sa kanya. Tinignan niya naman ako na nagtatanong. What are you talking about? Tanong niya. Ba't may kutsilyo ka? Please, huwag mo kong patayin. Pagmamakaawa ko sa kanya.
Ang bata-bata ko pang mamamatay. Nakita ko natatawa na siya. Tapos tiningnan niya ako na tila nangaakit at inilapit ang labi nito sa tenga ko. It's my twin, sweetie. Don't worry, it don't bite. Unless you want to. Sabi nito na ikinapula ng mukha ko. Pinigyan niya naman akong isang mabilis na halik sa labi. You better run, sweetie, before I'll change my mind. Sabi nito kaya agad naman akong kumawala sa yakap nito at tatakbo-takbong tinungo ang kwarto ko at inilak ang pinto. Ang bastos talaga. Pero gusto ko naman. Sinabihan ako ni Brian na kailangan na niyang bumalik sa opisina dahil na rin nagkakaproblema doon. Nagmakaawa pa ako kay nanay at tatay na sasama ako kay Brian pa uwi. Pumayag naman si tatay pero dinanas ko muna ang sangkatutak na kurot sa singit at tagiliran mula kay nanay bago ito pumayag. Ikaw sabi na magpakipot eh. Pero kung ako rin naman sa posisyon mo, di ko na yun gagawin kung ganun lang naman ang magiging asawa ko. Sabi ni nanay at tiningnan siya ng masama ni tatay. Ikaw, andito naman ako. Nag-ahanap ka pa ng iba. Nagtatampong sabi ni tatay at pumunta sa kwarto nila na agad namang sinundan ni nanay. Hay, may saltik sa ulo mga magulang ko, kaya ganun din ang anak. Agad akong pumunta kay Brian sa sala na naghihintay. Are you going home with me? Tanong niya. Tumango naman ako at agad niya akong dinaluhan at niyakap ng mahigpit. Thank God, don't do this again, okay? I might get crazy. Sabi niya at hinila na ako papunta sa sasakyan niya. Pagkalabas namin ay nagsalubong sa amin ang napakaraming tao na taga-baryo din. Yung mga babae ay tumitili o di kaya tinitingnan ako ng masama. Papalapit na kami sa kotse na may biglang lumapit sa aming grupo ng babae. Handsome, aalis na kayo? Tanong ng isa. Tiningnan ko si Brian pero tiningnan niya lang sila gamit ang cold stare niya. Mind your own business. Cold na sabi nito sa kanya. I smiled. Good, mabuti naman to ang ginagawa mo. Labs na kita. Oh, cold. I like that kind of guy. Malanding sabi ng isa. Why don't you stay? Nandito naman kami. Sabi ng isa pa. Nanggagalaitin na ako at akmang susugurin sila pero pinigilan ako ni Brian. I got this, okay? Bulong ito sa akin. Are you flirting with me? Tanong nito sa mga babaeng lintang kinulang sa tela na may mukha palaka na may katawang parang saranggolang may tuhod at sikong singitim ng uling. Tumango na naman ang mga ito. May palip bite pa silang nalalaman. Psh, mga walang hiya. Do you want me or my money? Tanong na naman ni Brian. Ew! Sabay na sagot ng mga malalantod. Oh, you want me? Do you all want to know the ways para lang makasama ko? Tanong na naman ito. Tila nakuha na namin ang atensyon ng lahat. Excited na tumango ang mga palaka. Do you know her? Umiling lang ang mga malalantod. Do you look like her? Umiling na naman sila. Asa ka? Ako? Mas maganda ako sa kanila, no? Then you don't have a chance to be with me. You have the guts to flirt with me when you all look like that? You all look like cheap prostitutes. Sabi lang nito at hinila na ako pasakay ng kotse. Nagsitabihan naman sila ng umandar ang engine ng sasakyan para may daanan kami. Galing mo kanina ha? Sabi ko sa kanya. Sumilay lang sa kanya ang ngiting nakamamatay. Well, I just want to show my soon-to-be wife na kaya kong baliwalain ang mga babae sa paligid ko dahil siya lang ang nandito. Sabi nito at itinuro ang puso nito. You're the only one in my heart. Sabi nito na ikinapula ko na naman. I love you, Karina. Wag na wag kang magdududa dyan. Karina's POV. Less than 3 weeks na lang kasal na namin ni Brian. Well, sort of. Di ko alam kung totoo ba to or what. I don't care anymore. As long as he's here, okay na ako. Mula noong bumalik kami dito ay bigla na lang siyang naging super maalaga. Super maalalahanin, super loving at higit sa lahat, palagi niyang sinasabing mahal niya daw ako. Eto naman si ako, kinikilig. I don't know what our real deal is, pero willing akong magpakatanga para sa kanya. Love nga naman. Total wala na naman kaming gagawing preparation for the wedding kasi tapos na naman yon, ay nandito ako ngayon sa opisina. Si Abby na lang ang bahala sa lahat para sa kasal. Heist, kamusta na kaya sila na ex-habilitious niya? Umupo ako sa swivel chair ni Brian. Di naman yun magagalit eh. Nakita ko ang tambak-tambak na files na nakapatong sa table niya. Kinuha ko ang mga yun at tiningnan. Mga files pala yun galing sa finance department. Inisa-isa ko ang mga yun, total may alam naman ako sa mga ito. Kung babasahin sa mga reports ay wala namang naging problema sa mga nakaraang taon. Pero recently, makikitang merong napakalaking halagang nawawala.
Nakapagtataka kung bakit bigla-bigla na lang nawala ang ganoong halaga ng pera. I'm sure this person is not an ordinary one. It may be somebody who has access sa department or connections. I know, ito yung sinasabi ni Brian na problema sa kumpanya. Sinuri kong mabuti pati na rin yung ibang files nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. At iniluwa nito ang isang braille at sunod nito ay isang tauhang may dalang dalawang supot na alam ko ay pagkain. You sure you look good sitting down at my throne? Sabi nito habang papalapit sa akin. Really? Sabi ko and bite my lips. Damn woman, stop doing that. Unless gusto mong kagatin ko yan para sa'yo. Nangaakit na sabi nito. Sir, okay na po. Aalis na po ako. Sabi ng tauhan na nagdala ng pagkain, tumangulang si Brian bilang tugon. So let's eat. Stop doing those things. I should be the one doing that, okay? Sabi nito habang hinihila ko mula sa pagkakaupo sa swivel chair niya. Sandali lang naman. Pwedeng mamaya na lang. Anong oras pa lang oh? Naiintriga kasi ako dito sa mga files na to. Maaga pa naman. Sabi ko at ginamit ko at nagpapidog ice pa ako. Nagpout naman siya. Fine, I think you'll love those files more than me. Nagtatampong sabi nito at umupo sa couch nito malapit sa table nito. Aba, nagtatampururot ang honey bunch ko. Sabi ko habang lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Pero umisod lang ito palayo. Tiningnan ko siya sa muka. Nakakunot ang noo pero yung labi niya ay nagpipigil ng umiti. Umisod pa ako papalapit. Umisod naman siya papalayo. Ah, ganun na. Ikaw na nga yung sinusuyo tapos gaganyanin mo ko? Sabi ko at tatayo na ako pero hindi na lang niya ako pabalik at napaupo ko sa lap niya. Fine, just kiss me then we're okay. Sabi nito at ngumuso na naman. Inilapit ko yung labi ko sa labi niya nang idinilit niya ang isa niyang mata. You sure takes a lot of time just to kiss me. Sabi niya habang nakasmirk. In the end, hinalikan ko na lang siya sa pisngi. Bahala siya dyan. What was that? Nagtatampong sabi nito. Kiss! Sagot ko. That wasn't a kiss. This is. Sabi nito at hinapit ako papalapit sa kanya and kissed me passionately. He deepened the kiss and I heard him moan. Humawalay na ako bago pa kami humantong sa kababalaghan na bawal sa mga bata. You really are different, sweetie. What did you do to me? Sabi nito at niyakap ako ng mahigpit. Hi, I hope sana wag magbago ang lahat. Paano kung bumalik si Christina? Paano na ako? Paano kung siya pa rin naman yung laman ng puso ni Brian? Paano kung iwanan ako? Paano ako? Bigla akong bumalik sa realidad nang bigla akong hinawakan ni Brian sa muka. Sweetie, what's wrong? Nag-aalilang tanong ni Brian. Ramdam kong may namumuong mga luha sa gilid ng aking mga mata. Tapatin mo nga ako? Mahal mo ba talaga ako? O palabas lang ang lahat? Tanong ko sa kanya habang tumutulo na yung mga luha ko. I'm gonna lie if I'll say everything is only an act. I don't pretend to love you, okay? Because I love you not as a fake fiancé, but I love you because you're more than special to me. Sabi nito habang pinunasan ang luha ko. Paano kung bumalik yung girlfriend mo? Naiiyak ko pa ring tanong. Iiwan mo ako? Dugtong ko pa. Nakita kong natigilan siya. Sweetie, don't say that. Tanging sinabi niya. Yes or no lang naman yung sagot dun eh. Naiiyak ko pa ring sabi. If I'll say yes, I'll eventually lose you. I can't take that, sweetie. Losing you is like losing my life. I will never dare to leave you. You know why? Ikaw ang nagparamdam sa akin ng ganito. Feel like everything is in place. That everything is perfect. Sabi niya, sa sobrang tuwa ay hinalikan ko siya. Parang ang lahat ay perpekto. Even I want this to be forever. Siguro nga tama yung sinasabi nila, walang forever. Well, nakakagulat. Mahal kong boyfriend.